Sa tindahang ito, makakabili ka ng mga authentic Thai fabric na pinakamataas ang kalidad sa buong Thailand. Sinasalamin ng disenyo sa mga tradisyonal na tela ng Thailand ang mga kaugalian at tradisyon ng bansa. Okay, let's go inside. Going to show you the most popular fabric shop. Oh, really? It's the most popular? Yes, it's been open for like 65 years. Okay. May I introduce you? Hello. This is Sawadika. Welcome. Ma'am, can you show me around your shop? Yes. So, yung fabric shop, itinayo siya after World War II nung Prince and Princess dahil gusto na lang nilang mag-relax, so they decided to settle in Hua Hin. Lahat ng mga tela nila is hand-printed, one by one. Kaya, very unique. Kapag nakita mo talagang, ay, authentic Thailand yung design. Meron din daw silang ginawa for the palace. Kaya, it's an honor na makapunta tayo doon. Are these handmade or... Yes, handmade, hand-print. Hand-printed, Yes, okay. now we have. Picture of it. Yes, this pattern is old pattern. It's a Pattern. It's your signature. yes, Oh, original okay. one. Ang ganda ng feeling, oh, ang lambot. So. And then they will make these to like suits, gowns, Yes. dresses. Yes, And how much? How much does this cost? 300 baht per 1 yard. For one this, One right? yard. 1 yard. Kaya the black and white kasi 'di ba yung king nila for 70 years passed away and they try as much as possible to wear black and white for a whole year. He passed away last November. Kahanga-hanga kung paano ang isang pangkaraniwang bagay tulad ng tela ay napakaraming kaalaman at kwentong na ibabahagi. From Bangkok, it's 2 hours away. Kung ang Hua Hin is katabi ng dagat, ito ang Kanchanaburi is ang tinatawag nilang Thailand's Wild West. Dahil ito ma-forest, magubat, mapuno, tapos may river. Kahit yung mismong hotel na pinagstayan namin, riverside, makahoy, mapuno, greens. Pero tulad ng ibang mga bagay na maganda, ang probinsya ng Kanchanaburi ay may malagim ding nakaraan. Tinatayang nasa 80 hanggang 100,000 tao ang namatay sa paggawa ng daang bakal na ito. Nakakakilabot actually nung nakita ko yung mismong railway kasi parang hindi ko maisip kung paano nila nagawa yun ng mano-mano. Kasi ang galing eh. Yung the fact na hanggang ngayon nakatayo pa rin siya, ibig sabihin magaling yun at maganda yung pagkakagawa. They made this trail just for tourists to go to the Hellfire Pass easier. Already is Malayo daw. Ito yung trail starts. This is the start of the trail. every wooden is cost one people die here. Really? Okay, here, this is it. Hellfire Pass. That's it? Yes. What? And you see, a lot of family came here to memorize. Oh. Dati raw, isa raw siyang malaking mountain. Pero yung prisoners na, yung workers na gumawa dito, dinig nila. Tapos, ito raw yung start. Kumbaga, ito yung pattern. Itong railway na to. Ito yung pattern. Pero, wala na ngayon. Pero dati, it goes a long way. Hanggang Myanmar. Tulad ng sinasalamin ng pangalan ng daang ito, impyerno raw ang naging buhay ng mga bilanggong nagtrabaho upang magkaroon ng daang bakal sa bundok na ito.
kapag tinitingnan mo, nakakakilabot. Kasi, syempre, iisipin mo yung mga taong nagpakahirap, na literal na hinati nilang isang bundok para magkaroon ng tren. At the same time, ma-appreciate mo yung buhay mo. Na ngayon, na nandito tayo ngayon, we live dito sa oras na hindi na natin kailangan gawin yung mga ginawa nila. Na wala ng war, katulad ng war na nangyari noon, na hindi na natin kailangan gawin yung ganito. We don't have to be slaves to live. It's overwhelming to think that how can something this beautiful be as tragic? But the whole railway is still operational till now, or just in Thailand only? Yeah, in Thailand only for the tourists for memorize. Pagkatapos ng digmaan, isinara na rin ang death railway na nagdudugtong sa Myanmar at Thailand. Ngunit nananatili ang istruktura na nagpapaalala sa madilim, ngunit mayaman itong kasaysayan. Tulad ng tulay na ito na parte ng death railway na naging tampok pa sa mga libro at pelikula. Ito yung River Kwai. Nandito pa rin tayo sa province ng Kanchanaburi. At importante itong river na to para sa mga locals dito sa Kanchanaburi dahil ang ikinabubuhay talaga nila ay agriculture. Kaya importante to para sa crops nila. At saka dito rin sila nagtatayo ng mga bahay, yung mga floating houses. Nakatutuwang ang bahaging ito ng kasaysayan ay patuloy na pinahahalagahan. Isang bagay na dapat ay matutunan din ng mga kapwa ko Pilipino mula sa mga Thai. Napaisip nga ako kung nasaan na ba ngayon ang mga makasaysayang daang bakal sa Pilipinas. What is the importance of the railway to the Thais? For the Thai, it mean a lot for us because nobody want to kill, nobody want war, and it's happened to our country, and we don't want to be a part of the war. It's made people die. At para sa mga turistang katulad ko, ang death railway na ito ay isang paalala sa masarap na kalayaang tinatamasa ko sa kasalukuyang panahon.